So hindi na-attend ang 18 Marines sa Lunes? Yes, susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabi nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Aba, maganda rin yan. I know for a fact, hindi ka pwede Appropriations Committee Chairman kung walang basbas sa langit. Former Senator Nicky Cositeng nagsalita na ho kaugnay sa mga nangyayari sa ating bansa. Especially dito sa hindi matapos-tapos na kontrobersya ng mga maanomalyang flood control project. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Isa lang ang sigurado dito. Hindi makakaupo ang sino man bilang appropriation chairperson kung hindi pinahintulutan ng Malacanang. Sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa magsusumal sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Pagkatapos ho nating sinegwayan itong ambush interview na to ni Prof. Nicky Cositeng, rerekta ho tayo dyan sa interview nitong si Senator Mike Defensor dyan sa 2x2. Palakpakan ho natin. Siyempre, pagka tumakbo na senador yan, mananalo yan. Sino tanongin ko ho kayo, sige nga, ito. Sino bang pinakamalupit na pwedeng ikandidato ng pagkasenador ng mga bangag sa 2028 na pwede nating ilaban dito kay Kong Mike? Sino? Si Rex Gatchalian, yan, pinakamalupit na yan. Siyempre, hindi lang sa Gatchalian ang apelyido, di ba? Hindi lang sa Gatchalian ang apelyido. Merong pwesto sa administrasyon. At yung pwesto niya, talagang pwede mo i-capitalize para makapagpa-epal ka, which is ang DSWD. Okay? Kung kayo ho ang papipiliin, yan mga ganyan tanong ang dapat PH. Kung kayo ang papipiliin, mag-comment nyo sa baba, siyempre, para malaman natin. Kung sakali mong mapanood itong video na to ni Sen Mike, kung ito si Senator Mike Defensor, makita niya yung suporta na sambayan ng Pilipino, nasa kanya. Sino pipiliin nyo? Itong si Senator Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor at magiging Senator Mike Defensor sa 2028, o itong si Win Gatchalian. Sige, magbigay pa ho kayo ng pwede nating ilaban dyan. Pero ako nakikita ko na itong si Rex Gatchalian pala sa Rex Gatchalian. O doon naman sa incumbent, sa mga re-electionist. Okay, sa mga re-electionist. Si Tulfo, re-electionist yan. Okay. Sinong pipiliin nyo? Si Rapi Tulfo. Naku, si Rapi Tulfo. Si Ranga boboto nyo si Ranga. Diba? Si Ray. Si Rapi Tulfo, ito si Kong Mike. Comment nyo sa babang yung sagot dyan. Ito, dito tayo kay Prof. Nicky Cositeng. Former Senator Nicky Cositeng. Good. It can be resolved in many ways. Yung ekonomiya natin talagang naghihingalo. Kahit sabihin pa nila na marami tayong OFW na nagpapadala ng pera, halos 40 billion ang pinapadala nila. Pero ang nangyayari, parang imbudo, parang nawawala lang sa ilalim at hindi naman natin alam saan napupunta yung mga boys natin. Tao, nagtitiis na lang kasi concentrated sila sa paghahanap buhay. Pero hindi maganda ito. Makakaya na rin tayo sa buong mundo. At ang kawawa dito mga bata, kasi silang nagmamana. Silang nagmamana nitong kaguluhan na ito at ang kahirapan na madudulot dahil dito sa nangyayari. Next. Ayoko kasi personally jingle ba ito? Sino ba ito? Ganyan. Hindi, dapat ganun. Tanungin natin, ito bang lahat ng nangyayari ay para masalbar ang iilan? Ito bang lahat ng nangyayari ay para dapat huwag pag-usapan, no? Kung saan maituturo yung mga kalabisan at yung accountability, huwag lang itumbok doon. Kahit sino na lang, kahit paano na lang, karambola. Basta guluhin na lang para lang hindi nyo maidiretso itutok doon sa kung saan dapat itutok. Yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Pinanghawakan niya yung sinabi nitong si Senator Ping Lacson na tutuntunin natin ng ebidensya. Kung saan tayo dali ng ebidensya, doon tayo magpupunta. Hindi ho yun ang nangyari. Hindi ho yun ang suma. Di ba? Ang nangyari, pagka nagpupunta na ng Malacanang, pinipihit niya sa kaliwa. Pupunta na sa Malacanang, pinipihit niya sa kanan. Yan ho ang nangyari. Yan ho ang kasaysayan ni Ping Lacson dyan sa
pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project. Di ba? Kaya ganyan diyan bumaba ang tag dito, approval at trust rating na Senado. Kung bakit binababoy ho sila ngayon ng sambayan ng Pilipino, dahil kasalanan noong nagdaang pamunuan. Itong kakapasok na to, sila ho ang pilit na gusto nilang isalba ang natitirang katiting na integridad ng institusyon na yan. Ngayon, meron na naman nung hanas ang Malacanang, sinisilip na daw ho nila ang saligang batas kung ano pong pwede nilang gawin kaugnay sa mga nangyayari sa Senado. Huwag na kasi kayong mahiya. Ikandado nyo na yung mga dapat ikandado. Wala na rin naman sobrang gutom ng Pilipino, di ba? Sobrang busy nila dito sa ginawa nyong environment na to. Kahit sasampalin nyo na ang mga Pilipino sa katotohanan, ipakita nyo na kung sinong mastermind sa mga maanumalyang flood control project, walang mangyayari. Ano na una yan? Nanonostra na natin yan. And so? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung ginawa ng Brave 18. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung nangyari sa Senado. Ito nga ho ano pa bang mas lalala doon sa binulgar ni Amy Marcos na adik ang kapatid niya? Sige. Ano pang mas lalala? Ano pang mas lalala doon? Ika nga yung, di ba, pwedeng magalit ang sambayan ng Pilipino. Ano pa bang pwedeng kagalitan ng sambayan ng Pilipino na mas malala pa doon? Kaya kung linunok lang ng ganon-ganon ng sambayan ng Pilipino, yung sinabi ni Amy Marcos na di umano adik ang kanyang kapatid, walang issue ang makakapagpagalit sa sambayan ng Pilipino dito sa bangag administration na to. Ganon lang ho kasimple yun. Yun nakakatakot yan pag ganyan. Batas nagiging parang bubblegum Bubblegum. Bahala na kung saan mo hilahin, kung saan mo bunutin. Hindi mo pwedeng gano'n. No? Tito personal, kay Jinggoy o kahit sino man. Bakit? Hindi ko naman alam yung mga detalye na Lola ng daughter-in-law ko, namatay. No? Nandito kami sa Valenzuela. So, hindi ko rin susubaybayan lahat itong mga pangyayari. Recently, we had all the graduations at Diliman Preparatory School and Diliman College. So, busy rin kami. No? So, hindi ko talaga nasusubaybayan yan. Pero nakikita ko lang, hindi na napag-uusapan yung ugat nitong flood control issue. Yan. Yung mga pera, mali-maleta, bahay-bahay, duse-duse ng bahay, daan-daan kotse. Nawala na. Hindi na napag-usapan yun. So, ibig sabihin, lahat ng nangyari ay pinangyayari para huwag na pag-usapan. Kasi yun ang end result So, I am not talking about the future. I'm talking about our past experience. That the fact is, nobody's anymore talking about accountability. Nobody's anymore talking about the flood control. Not only that, ano pa? Apart from flood control, ang nagkaroon ng leakage. Doon ba sa Department of Education, Department of Health, Department of Transportation, Communication, Defense, LTO, Customs, BIR, saan pa ba? Wala na pinag-usapan. Wala. Tahimik na lahat. Bakit? Ano pinag-uusapan ngayon? Ayan, sa Senado, bulok ang Senado. Pati institusyon, babasagin na, di ba? Para pag-usapan yung dapat kailangan pag-usapan. I cannot help but conclude that all of this is happening para pag-usapan yung dapat pag-usapan. Dapat mag-usap kayo ni Senadora Loren Legarda. Para yung mga Filipino-Chinese community malaman na rin natin kung ano sentimiento nila dito sa mga pagsadsad ng ekonomiya, di ba? Kung anong sa tingin nila nararamdaman kahit di na natanungin, sigurado dismayado yung mga yan. Game. Hindi ka pwede. Appropriations Committee Chairman kung walang basbas. Grabe yung pagkadiin nitong si Ma'am Nikki Cusiting, no? Ibang klase Hindi ka pwede. Appropriations Committee Chairman kung walang basbas sa langit. Nako! Well, you mentioned the name Saldico. I was in the House of Representatives from 1987 to 1992. In the Senate from 92 to 95 and from 95 to 2001 when my term ended. I will tell you, over my dead body, no one becomes chairman of the Appropriations Committee unless it is with the approval of the President. You think we congressmen at that time
could determine who the Appropriations Committee chairman will be if Malacanang says, I don't like that guy? No. So you mentioned the name, no? So this is just how I feel because during our time, I know for a fact, hindi ka pwede Appropriations Committee chairman Oh. kung walang basbas sa langit. Nako, kung walang basbas sa langit, hindi ka pala pwede maging appropriation chairman. O, sino naglagay kay Saldi ko? Sino naglagay kay Saldi ko? Oh, yung nasa langit. Ganun lang naman ho kasimple yun. Next. Dapat huwag natin ipilit na magkahiwalay ang tao, Marcos versus Duterte. Yan. Bakit? Dito sa Marcos versus Duterte, nasaan ang interes ng taong bayan? Where's national interest here? Why are people being forced to either go for Marcos or go for Duterte? Actually, hindi naman siya pagiging defensive na siya na. Hindi naman siya pagiging defensive. O hindi naman siya pag-ano. Kasi pagka kumontra ka sa pamahalaan, kinwestiyon mo yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Kahit nandun ka sa gitna, ang tawag sa'yo DTS. Hindi mo siya pag-ano ha. Hindi ko siya hindi dahil ay, siyempre, die hard Duterte supporter naman ho talaga tayo dito at yung mga kababayan nating OFW. Kaso nga, walang middle ground dito. Yung tipong dapat gitna tayo, dapat para tayo sa sambayan ng Pilipino. Nakikipaglaban ho ngayon. Hindi naman sinaako lahat ng DDS yan. Pero karamihan ng mga issue na kinocall out natin, ika nga, hindi naman ho para sa atin. Hindi naman para kay VP Sara. Yan bang flood control, ang bang pagpapanagot sa mga mastermind, para dito kay VP Sara, hindi naman ho. Para sa sambayan ng Pilipino. O sa issue natin sa korupsyon, sa ekonomiya, lahat to ng renerace nating issue dito. Pagka renerace mo yung issue na yun, kahit nasa gitna ka, base sa aking payak na pagkakaintindi at sa mga kaganapan sa social media, pasensya na siya Nikki kontrahin lang kita doon. Pagka ikaw binatikos mo tong administrasyon na to, automatic na DDS ka. Kahit na hindi ka partisan, wala kang pakialam sa mga partido, DDS, Dilaw, kahit wala ka. Once na kinwestiyon mo ang administrasyon ni Marcos Jr., sa ayaw sa gusto mo, kahit ayaw ka namin makakampi, hindi si Prof. Nikki, kahit yung isang individual ay alam naman namin kups at hindi naman dating nika nga kung ano-anong pinaggagawa sa buhay, di ba? Kahit ano pa yan, pagka kinontrol mo ang administrasyon na to, automatic na DDS ka. Ngayon naman, pagka ikaw umayon sa mga kabalbalan nila, sa naratibo nila o kung ano mang kalokohan nila, hindi naman natin kagad tinatag dito na BBM supporter. Tayo ho dito sa PH Update, nakikita niyan, talagang pinapakinggan natin magkabilang panig. At naniniwala ako itong si Prof. Nikki Cositing, hindi yan DDS. Ay hindi yan Pinklawan, hindi yan Dilawan, hindi yan makakaliwa, hindi yan Talyanista o yan Saymada. Kung tayong makikinig kung tayo makikinig, pero pagka pinakinggan ka ng mga Pinklawan, Dilawan, mga Talyanista, Saymada, kahit na ika nga sabihin mong hindi ka DDS, sa tono ng pananalita mo na yung Prof. Nikki, ay siya Nikki, DDS ka. Pero ako, hindi kita tuturo ng DDS. Pero kung makakarinig sa'yo, sinasabi mo yung accountability, ano nang nangyari sa flood control, automatic DDS ka sa mga yan. Yan ang timpla ng social media. Hindi ko alam yung timpla ng Filipino-Chinese business community. Yun lang naman yung atin. Why? Why? I think most, if you really come down to it, most may be for neither. And most really would like to see some kind of self-preservation so that their resources are just not going to melt away. What they've saved, what they've earned, malulusaw lang, matutunaw lang tayo sa mga pangyayari. I have friends who just came from Vietnam, they came from China, they visited other countries here in even Laos, Cambodia. And they're not feeling this desperation kind of stage. Everybody's working, doing something, selling something. The tourists are pouring in by the millions, not by the several dozens, no, millions. So where are we? What are we concentrating on? Bakit tayo naipit dito? We're all like straight jacket. Parang naka-straight jacket lang tayo lahat. Diba? So, ang dapat mangyari dito, pabayaan nila yung batas, pabayaan nila kung sinong pwedeng kasuhan, sinong dapat kasuhan. At
paandarin mo na yung mga gulong ng katarungan. The wheels of justice must turn and turn swiftly. Dapat Hindi naman nung magsisimango ng ganyan si Prof. Nikki kung, di ba, walang ibig sabihin. Oo. Dito tayo. Lahat na lang ba ng yan, yung gusto kung parang profesora, yung tipong nakakatakot ang datingan, no? Diyan ho tayo. Ang bira na, Let's go. Dito na ho tayo kay ang bottom line dito, Prof. Nikki, dapat marinig ito. Yung mga sinabi ni Prof. Nikki, dapat dapat yan ang umalingasaw sa mundo ng social media ngayong mga panahon na to. Bakit di na natin pinag-uusapan yung mga maraming sasakyan, 10 bahay, Forbes Park, di ba? Bakit hindi na? Asan na? Si Diskaya lang ang mayaman, ganun. Kung yung imbudo, yung butas, from ganito kalaki hanggang ganito kalaki, yung kay na Diskaya siguro yung butas na lumalabas sa kanila ganito lang ho kalaki. Yung dinadaluyan mula sa ganito kalaki yung mga politiko. Hindi ba natin pag-uusapan kung gaano karami yung mga sasakyan nitong si Congressman Pimentel? Pag gano'n, the age. Gaano ka ba ni Kong Pimentel? Hindi, pag-usapan lang naman. O ay yung mga sasakyan nitong si Mike Defensor. Yung pinagamit ni Ma'am Julie sa mga, sa Brave 18. Nasumpi na pinagamit sa kanya. Raul talaga itong administration na to. Ulit tayo, okay, Mike. Game. Ayan, pumasok na yung Pasok. Zoom. Okay, unahin natin doon sa 5 million. Kaninong pera yung pinamigay mong 5 million, Kong Mike? At alam ba ni Ate Julian? Yan ang sinasabi ko. Mukhang may hinasyon na naman yung nangyari. Alam mo kasama, Jerry, nabasa ko mismo yung affidavit na. Parang ang nangyari pala, kinuwento, supposedly, ng isang, son-in-law. Double hearsay, ikinwento. Tapos At kinuwento. yung nga daw, may 5 million daw na ibinigay at hindi pa daw nabubuo yung binibigay. Ang ibig ko sabihin, walang sundalo nagkwento at kwento lang na narinig niya daw doon sa kanyang father-in-law na 18 Marines, kasama sa 18 Marines. Kaya nakakatawa itong mga kwentuang to kasi yun nga, sa binabanggit ko, talagang gawa-gawang kwento. Ni walang batayan para ito'y para bang mabigyan ng pagkakataon. Kasi kung meron talaga, yari, na ho yan, for sure na yan, ilalabas na nila. Tatakpan nila yung mukha pag sasalitain. Ito na pakinggan o bigyan patayan sa isang kaso. Oo. So, walang katotohanan na may namudmud kayo ng tigli 5 million para magsalita itong 18 Marines? Actually, walang batayan. Kwento lang talaga. Ang nakakagulat ay kung bakit ito'y pinagbigyan ni Atty. Matibag ng NBI na para bang inuulit ko, kwento lang na narinig niya na ikinuwento sa kanya. So paano ito magiging isang kaso o pwede mong sabihin na pwede mong ilabas na para bang isang salaysay na ibabahagi mo sa taong bayan na walang kakwenta-kwenta at walang batayan. Yun nga, binahagi na nga niya at sinabi na isasabpina o ipapatawag kayo sa NBI para imbestigahan o magpaliwanag. Nga, Jerry, parang ang nangyari dito, ewan ko kung paano ito pagbibigyan na itong sabpina ng NBI, para bang may nagsabi sa akin si Jerry, may ganitong ginawa at ikinuwento niya dahil ikinuwento sa kanya. Paano natin pagbibigyan yung ganong kwentuhan? Hindi naman ata trabaho ng National Bureau of Investigation o ng isang abogado na pagbigyan ang ganyang salaysay. Dapat sana ginamit nila yung kanilang ahensya, pinag-aralan na talaga at tiningnan nila kung paano ito merong katotohanan. Pero yung kwento lamang na ibinahagi na ikinwentong narinig niya, parang hindi naman ata tama. So hindi mo susundin, hindi ka pupunta sa NBI, Kong? Well, kailangan pa namin pag-usapan ng aming abogado, pero muli, binabahagi ko. Siguro, yung mismong affidavit, kasi mayroong nakapagbigay sa akin, mailabas sa publiko.
At tingnan ng mga taong bayan, no? Hindi lang namang abogado pero kahit na hindi ka abogado, maintindihan mo na yung kwento. Kaya yung sinabi ni Alan Marites, Alan Speaker, Senate President Alan Cayetano, medyo may batayan yun. Talagang Marites na Marites yung dating nung Marites pagkikwento talaga, na inilabas nila sa publiko o inihag nila at binigyang diin o binigyan nilang importansya. Kung si Senator Senate President Alan Peter Cayetano tinawag na Marites, etong si Matibag, ito naman si Erwin Tulfo mahilig sa Marites. 5 Marites pa ang pagbibigyan. Kinuwento ng mga Marites. Mambihira, oo. Teka, linawin nga natin. Ikaw ba ang tumatayong handler o leader nitong 18 Marines? Hindi. Actually, kasama ni Jerry, alam mo naman, nung umpisa pa lang lahat ng sinasabi nila, wala akong kinalaman doon. Sila yung mga nagsalita doon. Ang abogado nila is si Atty. Levy Baligod. Pero katulad ng pinanggit ko at patuloy kong sasabihin, tutulungan ko itong mga taong to. Kung ano yung ilalabas nila, alalayan ko sila. Kasi nga, yung nangyari kay Sergeant Orly Gotesa, na matapos magsalita, na wala na lang, di na natin nakita. At nung una, akala ko protection. Ngayon pala lumalabas, nagkaroon ng detention si Sergeant Orly Gotesa. Kaya sa akin, importante na tutulungan. At ang maganda, Jerry, doon sa nangyari kahapon, grabe yung lumalabas ng mga suporta. Ang daming gustong tumulong, magbigay security sa kanila. Ang daming gustong tumulong, naalalayan sila, lalo tigit na rinig na talagang medyo hirap yung mga kasama natin ng mga sundalo. Okay. Pero doon sa kanilang mga testimonya, ito pinupuna ngayon ng particular ni Senator Erwin Tulfo kanina nung makausap ko. May sa listahan sa mga binanggit kahapon, nawala na yung mga kasamahan nilang nasa kabilang kampo, tulad na ang binanggit nila si Senator Villar at si Senator Loren Legarda. Bakit daw sila ngayong nasa kabila naman ang binabanggit na lang? Kasi naman ang nangyari kasi, Jerry, nandun sa affidavit yun Ang masama kasi na nangyari nga, dahil dito sa pagkakagulo sa Blue Ribbon Committee, noong una ayaw nilang patawag itong mga 18 Marines. Noon pa, matagal na itong nagsalita. Di ba nagsalita to, kung di ako nagkakamali, nasa Marso ata, nung magsalita itong mga sundalo. Pero ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang ipatawag. Ngayon, ang ipinatawag, sinasabi nila nung a day before, nagbuo sila ng bagong, sabi nila, kami na liderato ng Kongreso, nagbuo sila ng bagong liderato o komposisyon ng Blue Ribbon Committee. Siyempre, nung ipinatawag sila, doon sila nagpunta kay Senator Dante Marcoleta o kay Senator Pia Cayetano na pinakatagapangulo ng buong komite. Hindi naman sila nagpunta. Pero kung titingnan nila, walang nabago sa affidavit. Kung nagpunta sana sila doon, nakakita nila lahat ng salaysay, kinwestiyon nila, at sila mismo, yung kunyari, particular doon kay Senator Erwin, na-question niya siguro ng direkta kung ano yung binabanggit tungkol na salaysay tungkol sa kanya. Pero napanood ko nga yung hearing wala na talagang binanggit yung mga Marines tungkol kay Senator Loren tsaka kay Senator Villar ano yun, dinilit na, inumit na ba? Hindi na ba sila kasama sa mga isinasangkot ng Marines? Again, Jerry, yung kanilang isinumite na affidavit, yung pa rin ang isinumite sa committee, walang binago doon. Nagkataon, wala sila doon. Kung saan nakibahagi sila, natanong nila yung mga taong yun. Nagkataon, hindi sila umattend, sila natanong. Dahil nga sila mismo mga pangalan nila, ay nandoon. Yun ang mga pagkakamali Pero yung sasabing may tinanggal, may sinasabi na dinilit, wala, nandun. Yung mismo andun pa rin yun. Maring hindi lang nabanggit kahapon, pero andun pa rin. Actually, sa hindi na nabanggit, kung natatandaan natin, nung magsalita si Chairman Senator Dante Marcoleta, tinanong niya ito yung affidavit, tama ba to? Ito yung hawak din namin na sinabit nyo sa ombudsman. Nung tiningnan at tinimay, nagtatanungan, siyempre, yun ang mga natanunga at yung mga senador na nabanggit. Meron pa, andun din ata si Senator Cheese. Hindi naman nabanggit yung kay Senator Cheese. Diba? Pero yun, ang nagkataon at ang natanong talaga, nadinig ko dahil andun din ako, ay si Senator Soto. At yung si Senator Erwin na pumipili sa 5 babae, di umano ha?
Di umano yan. at si Senator Erwin Erwin Tulfo. Tulfo. Okay. Yan yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Dalawa ngayon eh. Teka muna. Sino ba ang kinikilala ninyo? Ikaw bilang dating mambabatas din. Sa tingin mo, ikaw ba sinong sa tingin mo ang tamang at totoong Senate President ngayon? Alam mo, paring Jerry, ito kasing sa Ligang Batas natin napakalinaw. Ang sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all the members of the Senate. So ang ibig sabihin nun sana ay kung 24 sila, hindi naman natanggal si Senator Bato at hindi rin natanggal si Senator Jinggoy, dapat 12 ang plus 1. So 13 ang majority. Eh yung nangyari nga sa kanila, 12 sila. At ang ginagamit nga nila yung Abilino Cuenco na case na based on the 1935 Constitution, eh ang sinasabi nga doon, eh yung dalawa dong na senador, yung isa ay nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Kaya yun yung naging patayan ng kasong yun. Ngayon, para sa amin, ang sinasabi nga namin, hindi nyo naman tinanggal si Senator Alan Cayetano. Siya pa rin ang Senate President kasi lumalabas nga acting si Senator Win Gatchalian. Oo, kaya ang kahapon nag-usap kami ni Attorney Levy, teka ito na, kasi nung una sinabi lang na Monday tayo sabi ni Senator Erwin, Monday na tayo magkakaroon ng committee hearing. Tapos lumalabas naman tuloy na naman daw ang Monday. Kasi nung una walang official eh. Ngayon nakita ko na yung official na imbitasyon na Monday daw. So ang sabi ko kay Attorney Levy, ang tamang pamamaraan, sumunod tayo kay Senate President Alan Cayetano. Dahil siya naman ang kinikilala pa rin Senate President. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya. Okay. Wala naman sinabing tanggal siya dahil acting lang. Para humingi tayo ng guidance. Yan. Humingi tayo ng gabay. Ano ba talaga yung etong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Pero kung sinasabi na takot o hindi harap, walang problema yon. Haharap ang mga Marines, haharap sila sa mga tanong, papaliwanag nila ang lahat ng probisyon ng binanggit na sa affidavit nila. Yun nga lang, parang siguro ang problema kasi ang tagal-tagal ng grupo nila Senator Erwin, no? Nung sila yung majority, ayaw nilang patawag. Ayaw nilang sinasabi nila, hindi totoo o parang exaggerated yung mga kwento. Ngayon ay pinapatawag, parang nag-aagawa naman. Teka muna. Kayo umattend sa amin. Teka muna, nangyari na yung kahapon. So yung sa Lunes, hindi napupuntahan ng 18 Marines? Hindi, ang naging usapan namin ni Attorney Levy, humingi siya ng guidance na sumulat kay Senate President Alan Cayetano. So kung ano sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ang susundin ninyo? Para lang hindi kami, kumbaga hindi magipit sa gitna. Na parang inisnap namin o sabihin natatakot kami. But if this is the guidance of the Senate President, na kinikilala naman din nila, diba, ng kabila. Dahil hindi naman sinabing Senate President si Win Gatchalian eh. Yun ang susundin namin. Hindi, ang sinasabi nila ay acting Senate President si Win Gatchalian, ang Senate President position vacant. Yun ang deklarasyon ng Gatchalian Block. Yun nga ang hindi, parang ano yung batayan na yun dahil sinasabi na hindi pwede. Dahil kailangan lang ng 13 para matanggal si Senate President Alan Cayetano. O di ibig sabihin, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Kung sinasabi lang hindi nila nakuha yung 13. At kung ganon, siya ang dapat sundin na namin at bigyan ng tanungin at tumingi ng guidance. Okay. So kung sabihin ni Senator Cayetano na wag kayong umattend dyan dahil bogus yung committee ni Erwin Tulfo na yan, naka-attend na kayo ng tunay na committee hearing nung kahapon, so hindi na-attend ang 18 Marines sa Lunes. Yes. Susundan namin ang guidance ni Senator Alan Peter Cayetano kung ano man yung kanyang guidance tungkol dyan. Ngayon, kung sabihin nila Senator Cayetano, sige, kahit na hindi Blue Ribbon Committee, isang hearing lang. Pupunta kami, pumunta kayo, pumunta lahat. Maganda rin yan. Para magkaroon talaga ng showdown sa Lunes doon sa mga binabanggit ng mga Marines. Ayan, ako. Parang... Kapanapanabik yan. Gusto ko yan. Magkakaalaman na.
Hindi kasi tayo naman dito sa PH Update, di naman natin sinasabi na pagka pinatawag sila ng ganito, pinatawag sila ng ganyan, dahil dapat di yan dumalo kasi hindi naman yan lihitimo. Magkaharap-harap na. Once and for all. Merong live ang Senado, merong live ang lahat ng network. Kahit ulitin, noong 18 Marin yung kanilang sinabi doon sa dagdagang hearing, okay yan. Nandyan yung pinaparatangan, nandyan yung nagpaparatang, nakaharap ang sambayanan, dyan tayo magkakaalaman. Yan na lang inaabangan ngayon yung mga pangyayari na yan sa Senado, Kong Mike, yung Senate Flix. Kaya lang mukhang ngayong weekend, simula ngayon, Friday, Saturday, Sunday, walang Kalma mapapanood. Aabangan yung Lunes. Yes. Hindi, ako yung Lunes, kung sinabi nila Senator Cayetano, sinabi nila Senator Marcoleta, o sige, pagbibigyan namin yan, we will not recognize it as a Blue Ribbon Committee hearing. Pero pupunta din kami dyan Yan. para at pumunta rin kayo, susunod kami sa gabay nila. Pangalawa, katulad na sinasabi namin noon pa man, ang kaguluhan sa Senado, hindi dahil sa impeachment yan. Hindi yan dahil sa Constituent Assembly. Dahil yan sa Blue Ribbon Committee hearing. At marami pang hawak, marami pang mga detalye ang hindi naikikwento ng mga Marines na kailangan malaman ng taong bayan kung paano yung delivery ng pera. Kasi parang in general yung narinig ko kahapon, pwede na naman. Pero sinasabi, di ba lahat sila nag-deliver Sino nag-deliver kay Speaker Martin? Ang dami nagtaas ng kamay Yan. Kailan kayo nag-deliver? Ilang beses? Gaano kadami yan? Kaya maganda mapakinggan. Doon pa lang sa bahay sa Forbes, pag nakikita mo yung listahan, napakarami. Na yung pala, bahay na nila. Nabili na nila para yun ang delivery ng pera. Okay. Panghuli na lang, sabi mo kanina, hindi naman nagbabago yung mga binanggit nilang pangalan, andun pa rin yung iba pang senador, hindi lang nabanggit kahapon, pero nananatili doon sa kanilang affidavit. Ang tanong ko, meron pa bang hindi nababanggit? Baka kasi habang nagsasalita sila, habang may hearing, may nadadagdag, may nababawas. Meron pa bang hindi nababanggit na tumanggap din o nabigyan din ng mali-malitang pera? Yung kanilang affidavit, yun na yung kabuuan ng kanilang sinasabi. Ang pinupunto lang doon, kunyari nagsabi sila, nag-deliver kami kay Martin Romualdez ng ganitong beses. So, hindi lang to na i-detalye kung saan sila nag-deliver ng mga buwan na to, pero nabanggit ng kaunti yun Sabi no 2024, nandun kami sa 42 McKinley. Pero dahil nung pinagawa yun, inilipat namin sa Nara, sa Tamarin, parang ito yung mga binabanggit nila. So, wala namang madadagdag. Kumbaga, ang sinasabi lang is yung kabuuang kwento. Tapos pangalawa, siyempre kay Mark Tiksay at saka yung ang importante doon sa hearing, si Paul Estrada, si Mark Tiksay, ito yung mga mapatawag. Kasi itong dalawang to, hindi lamang yung delivery ng pera, kung hindi saan ang source ng pera. Tama. Kung sino yung contractor na nag-deliver doon sa Valle Verde. Yung modus operandi, Jerry, kailangan mailinaw din nila ng gusto. Kasi ang baksakan ng pera sa Valle Verde, doon binabalot, doon minamaleta. Mula doon, dadalhin sa bahay ni Saldico sa Horizon, sa may BGC. Pagkatapos, pag dinala doon, ibababa. Doon na yung mag-delivery kung kanino man delivery. Pero karamihan, kay Speaker Martin Romualdez. So, itong mga connection na to, kailangan makita doon sa Valle Verde, nung nag-deliver ng pera, kanino galing yan? Sino nagpadala niyan? Kasi hindi lang tingin kong kontrata ng flood control. Maraming sinasabi si Saldi, nung nagkakausap pa kami, sabi niya, nako, yung mga road safety devices at saka yung road netting, mas malaki pa ang kickback o porsentuhan dyan sa mga ginagawang proyektong yan. Okay. Kong Mike, salamat sa oras. Maraming salamat sa oras mo, Sen Mike. Hindi ko, senador natin yun. Palakpakan muna natin to, Sen Mike. Malupit talaga. Panggigipit, matinding panggigipit to ang ginagawa ngayon dyan sa mama na yan at ng kanyang pamilya ngayong mga panahon na to. Matindi ho talagang panggigipit. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta. Bakit may blue ribbon dyan? Yan simbolo ng paghahanap ng katarungan na sambayan ng Pilipino dito sa mga maanomalyang flood control project. Parang parang Nino Nostra di ba? Yung tubig asul yan, di ba? Maasul-asul di ba? Yung rinirepresenta niyan liquid di ba? Champion din yung team natin, liquid din, di ba?
Kaya katindi. Kaya dapat talaga laging nandyan ang ating blue ribbon, di ba? Lalo na sa Lunes, balagbag ho itong mga kababayan. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin ho natin ang Pilipinas.